Okay, good afternoon. Magandang hapon po sa aking mga katribo, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong matatalino at yung kulang sa talino dyan sa Senado. Ito pong bangayan, yung debate, yung battle of the brainy and the brainless. Diyan po sa Senado. Opo. Napanood niyo po ba yun? Yung debate, interpolation ni brainy Senator Pia Cayetano at ni brainless idol nyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit kung bakit tinatawag na idol itong si Raffy Tulfo. At mas lalong pati itong si Robin Padilla. Bakit ninyo tinatawag na idol? Bakit ninyo ina-idolize? Ganyan kayo pumili ng a-idolin? My goodness. Parang nakakakilabot pag naririnig ko yung Idol Raffy, Idol Robin. Ano ba kayo? Pumili nga kayo ng yung totoong idol, ha? Yung totoong idol. Talaga. Ngayon, so pag-usapan po natin itong si Madam Senator Pia Cayetano, kung saan bilib din po ako sa ilang senador na yung talagang mga datihan na dito, yung talagang mga may K na maging senador, napakalawak po ng kanilang pangunawa, napakahaba ng pasensya, talagang mga educated. Kahit pa paano, mayroon pa namang civilized at educated dito sa ating Senado. At isa na nga po dito itong si Senator Pia, pasensya na po kayo kasi the other day meron akong trangkaso, kaya hindi ako napapag-vlog. Nung mag-vlog na ako, nagkaroon pa ng brownout. Tapos ngayon yung lalamunan ko po, may sipon ako. Yung pinag-usapan po nila dito ay yung tungkol sa Magna Carta for Seafarers na ayon sa inyong idol ay tipong siya ang author. Siya yung may siya yung sponsor. Hindi ko lang po magets kung anong pagkakaiba ng sponsor sa author. Kasi itong Magna Carta po na ito, actually matagal na po ito Matagal na tong pinag-uusapan diyan sa Senado. Wala pa yan si idol ninyo diyan sa Senado. Dati nang dinidiscuss ito. Itong Magna Carta for Seafarers na ito. At yun nga, parang may mga sumama ang loob, may mga nag-question na kung bakit itong si Raffy Tulfo parang inaari niya na po itong bill na ito. Hindi pa siya batas, gagawing batas. Samantalang, kasi kung i-promote niya po, para bang kanya. Hindi naman po siya makakagawa ng ganito, Ang makakagawa lang po nito yung talagang may brain. At yun nga po, hindi lang iisang senador ang gumawa nito. Marami po sila ditong nagtulong-tulong. Wala pa yung idol ninyo dyan sa Senado. Dati na pong pinag-uusapan ito. At maraming senador, halos lahat ng mga members ng Senate ay nag-contribute po. Tapos, ang ginawa naman itong idol ninyo, actually ay nag-copy-paste lang sa isang international lawmaking body
tungkol sa seafarers. Nako, kinapi-paste na hindi pa rin kabisado. Ganito po ba? My goodness. Mga kababayan ko, mga katribo, bakit ganito tayo pumili ng mga pasasahuri natin ng milyones? Multimillion ang... No, hindi naman pala multimillion. Multimillion yearly. 500,000 a month na ipapasahod sa isang tao na nagka-copy-paste lang. Tapos, credit grabber pa. Kung i-promote niya doon sa kanyang radio program, TV program, para bang kanya, sarili niyang gawa. Diyos ko, mahiya-hiya ka naman, Ginoong Raffy Tulfo. Wag naman ganyan. Aagawan mo yung iba ng karapatan dyan sa paggawa niyang bill na yan. Kung talagang ikaw ang may gawa, bakit hindi mo nasagot yung mga tanong ni Pia Cayetano doon sa interpolation ninyo, at nagalit ka pa dahil hindi mo masagot? Akala mo okay yung image mo sa mga tao? Pinagtatawanan ka. Alam mo, kung ako po ito, magre-resign na kaagad ako. Kasi mahiya-hiya naman tayo, oy. Sumasahod tayo ng pagkalaki-laki sa trabahong hindi mo naman kaya. Tapos pipilitin mo, kunwari, kaya mo, ikaw yung may gawa, copy-paste naman pala. Ang copy-paste po, gawain po yan ng mga estudyante na tamad mag-aral, or yung talagang mga bobong estudyante na gusto lang pumasa. Nabibisto naman yun ng mga teachers yung mga plagiarism na yan. Walang hiya ito po. Walang hiya itong... Tapos, bakit yung tinatawag na idol? Idol sa ano? Idol sa kabubuhan? Tapos hanggang ngayon, ang dami pa rin pong nagtatanggol dito sa idol-idol na to. Mariusip, alam mo yun, nakakahiya yung nangyari dyan sa Senado. Tapos, itong si Senator Pia, napakahaba ng pasensya. Napaka-gentle pa niya. Yung mga... Ayaw po ni Raffy Tulfo na pagtatanungin siya. Ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang debatihin siya. Kung ano yung ginawa niya according to him, kailangan yun na yun, tanggapin na. At ayaw niyang humaba pa yung usapan. Gusto niya i-shorten ang lahat. Kasi ayaw niyang matanong. Kaya gusto niyang tapusin na. Yung ipinresent niyang yon na kinapi-paste, gusto niya, pasado na. I-approve na ng Senado. Hindi naman po ganun kasi ang kalakaran dyan sa Senado ng mga matitinong senador. Kaya kita mo, nag-interpolate kayo. Kinwestiyon ka ni Senator Pia Cayetano para i-clear yung ilang mga issues. Nang sa ganon, ay yung pipirmahang bill na magawang batas ay walang butas. Walang loopholes. Perfect. Alam mo, ang Senado, yan ay isang lugar ng perfection. Kailangan ang trabaho dyan perfect. Yung mga batas, bago yan, yung mga bills, yung mga issue,
bago yan pinirmahan ng lahat ng senador para maging batas, kailangan perfect yan. Perfect, na walang masasagasaan, walang maaapi. Ngayon, kung basta mo na lang ipapasa ang isang bill, pag oras na naging batas yan, tapos may butas pala, o di pa paano na? Kagaya ng mga katanungan ni Pia Cayetano, na hindi masagot-sagot ni Rapi Tulfo. My goodness. Nanood ako ng ilang mga vloggers, puro sila nagtatawa. Opo, manood kayo ng ibang mga vloggers na yan ang content. Pinagtatawanan ka, Rapi Tulfo. Panoorin mo nga. Mayaya ka sa sarili mo. Nakakahiya. Nakakahiya yung performance mo doon. Si Senator Pia, napaka soft-spoken lang, very mild. Pero talagang doon mo makikita na talagang alam niya. Alam niya yung trabaho, alam niya yung sasabihin niya, alam niya yung mga itinatanong niya. Pero ito pong si Rapi Tulfo, porque hindi niya masagot, nagalit. Napagalitan pa si Pia. Sabihan pa niya na, dapat sabihin mo kung ano ang ayaw mo. Kaysa pagtatatanungin mo ko, gusto mo magpaliwanag ako. Natural. Kaya tinatanong ni Pia Cayetano dahil mayroon siyang nakikitang butas. Kita mo? Hindi mo nga masagot. Nakakahiya ka. Umaasa ka lang sa mga researchers mo, sa staff. Tapos doon pa kayo mismo on the spot, nagbubulungan, nagtuturuan, nililecturan ka, inuorient ka, binibrief ka, tinuturuan ka nung mga researchers mo. Ano bang klaseng kalakaran yan dyan sa Senado? Akala ko po, dyan sa Senado, sa Kongreso, lahat ng yung mga senador dyan, ang buong akala ko, kanilang sariling gawa. Sarili nilang research, sariling gawa. Yung mga laws, mga bills nila. Yun ang akala ko nung una. Hindi ko alam na ipinapagawa lang pala yan sa iba. Halimbawa, isang senador na walang alam, kagaya nga nito ni Rapi Tulfo at ni Robin Padilla, mag-hire sila pala ng lawyers. A team of lawyers na sila ang gagawa ng batas, tapos itong si senador na si Kat, dahil siya yung nakaupong senador, siya ang magbo-broadcast. Kaso, ang ang hindi po maganda dyan, dahil sa hindi yan sarili mong gawa. Pagdating doon sa on the spot, na ikaw ay kinwestiyon, para kasing nagpipresent ng sa school, yung nagpipresent ka ng term paper, ng dissertation, o tatanungin ka ng team of professors. Hindi ko po na-experience na mag ng dissertation, kasi hindi ako umabot doon dahil kasakit ako. Hindi. Dissertation is for the doctoral degree. Dito lang po ako sa masteral level. Hindi ko po natapos. Nandoon na sana ako sa thesis writing. Hindi na kinaya ng katawan ko, ng powers ko. Nagkakasakit ako dahil sa puyat at stress. Kaya hindi ko na lang tinapos. Gusto ko pang balikan sana. Ngayon, just the same dyan sa Senado, pag ganun, mga kapwa mo senador, ang questioning ka to test kung talaga nga bang yung iyong bill na authored by you is walang butas. Since ikaw ang may author niyan, natural, expected na kabisado mo. Dapat kabisado mo kung talaga ikaw ang
gumawa. At dapat naman talaga sana, itong mga senador na ito, sila dapat ang gagawa. Well, noong unang panahon, kung saan yung mga senadores natin, mga kongresista natin, ay talagang matatalino, talagang mga cream of the crop. I believe sila talaga gumagawa. Kung mayroon man silang team of lawyers, yun ay supplement na lang. Assistance sa pagre-research. Tulong-tulong. But, kanya yung idea dito sa senador. Kanya dapat yung main idea. Kumbaga, yung tulong ng mga iba, supplement lang. Para, to get the work done easier and faster. Hindi yung totally, completely wala kang alam dahil kinopy-paste lang. Diyos ko po, my goodness, ganito ba ang Senado natin? Mga kababayan, I can't believe it. Na ganito pala ang klase ng Senado natin. Talagang walang kakwenta-kwenta. Nagsasayang lang po tayo ng mga pera natin na pinansasahod sa mga yan. Wala namang pakinabang, wala saysay. Puro lang pasikat. Dinadala sa pasigaw-sigaw. Tinawanan lang siya ni Pia Cayetano nung nagagalit na umuusok na yung ilong ng idol nyo, oh. Ang gusto niyang mangyari, wag na siyang tanungin. Or, sabihin lang daw ni Pia kung alin doon ang ayaw niya. Saka siya magpapaliwanag. Kay Senator Pia naman, hindi naman siya pinapalitan ng kanyang papel. Papel niya yan dahil siya yung may sponsor daw. Ipinapaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin nito dahil mayroong nakasilip na mga mali yung Pia Cayetano. Porque hindi niya masagot, nagalit. Gusto niya, cut the process. Para siyang batang nagsusumbong kay Senate President Mig Zubiri na, Mr. President, humahaba lang oras natin eh. Gusto ko mabilis nitong matapos. Paano matatapos kung may mga mali? Gusto niya palagi shortcut. Ngayon, pag ipinasayo na si shortcut na hindi na check yung mga butas doon, o paano na pag naisabatas? Buti siya pag naisabatas yun, di sikat siya. Mayroon siyang naging batas. Di ba? Pwede ba? Kayo mga tumatawag ng idol-idol dyan sa ina-idol nyo, ang tatangan nyo naman. Opo, ang tatanga. Magalit na kayo sa akin, wala akong pakialam. Yan ang totoo. Yung mga tumatawag ng idol, yung nag-idolize kay Rapi Tulfo at kay Robin Padilla, mga tanga. I stand by my word. Tanga. Iboto ninyo, ilagay ninyo dyan sa posisyon na yan na wala namang alam. Ano sabi ni Pia Cayetano? Welcome to legislative work. Very subtle, no? Napaka-suwabe na pagkakasabi ni Pia Cayetano. Pero ibig sabihin nun, ito ang trabaho ng legislative. Kung kaya mo, go. Kung hindi mo kaya, go din. Go out the door. Ganun lang po kasi mali ibig sabihin nun. Kaso hindi niya yung maintindihan. Gusto pa niya magdala ng banig. Nagsusumbong kay Senate President na gusto niya. Ang gusto niya mangyari, yun dapat ang mangyari. Kahit mali. Kahit mali. Ito namang si Senator Migs, siguro naiinis na yun. Inano lang yung hearing. Ano yun? Sinuspend. Kasi nabubwisit na siguro.
Gusto nyo ba magdala na ako ng banig dito? Oy, magdala ng banig sa Senado. Gusto magdala ng banig. Pro-poor ka talaga. Rapi Tulfo. Kasi mahihiga ka sa banig eh. Iyong banig kasi tulugan niya ng mga poor. Pro-poor. Tapos, pagkatapos niya dun sa hearing na yon, with Pia Cayetano, lumipat dun sa kabilang hearing naman, ang init ng ulo. O din na pagdiskitahan dun yung mga resource person na naman, pinagsisigawan na naman niya. Alam mo kung yung ugali ni Pia Cayetano pareho ng ugali niya, makakatikim siya po ng INUTIL. Since hindi yun masabi-sabi, mabanggit-banggit ni Pia Cayetano, yung mga words na yun na ginagamit ni, ipinangbabato ni idol ninyo, ako na lang ang magsasabi. Masyado kasing edukada itong si Cayetano eh. Hindi naman ako senador eh. Eh ako na lang ang magsasabi sa iyo, oy Rafi Tulfo, ikaw ay isang NIUTIL na senador. Ob-ob. Di ba? Mayroon pa siyang isa eh. TANGA. Kung hindi ka tanga, kurap ka. Mga kababayan, pwede ba? Tigilan na po natin ang kakabuto dito sa mga ganitong klaseng ang bubobo. Walang pakinabang, walang saysay. Nagsasayang tayo ng pera sa mga taong ito. Rapi Tulfo at Robin Padilla, Bongo, Nancy Binay, Lito Lapid. Kung kayo ay may mga delikadesa, mga tao kayo, kung kayo ay may hiya, magsiresign na kayo. Di ba ganyan-ganyan si Rapi Tulfo magsalita? Magsiresign na kayo. Wala kayong pakinabang, NIUTIL, mag-resign ka na. Rapi Tulfo. Siyempre, hindi mo naman ako maririnig kasi hindi ako sikat eh. Sana makarating sa'yo. Naku, pangarap ko, makaharap kita dyan sa Senado. Hindi naman sa ako'y magiging senador. Siguro kung magkaroon ako ng kaso, ipatawag ako sa Senado, no? Makaharap ko to. Hindi ako natatakot dyan. NIUTIL yan eh. Tapos sabihin nitong mga tagahanga ni Idol eh, uy Sultana, sino ka? Oo nga, sino ko? Wala, vlogger lang ako na hindi sikat. Aminado ko. Isa lang naman akong never heard. Unknown. I'm a nobody. Diba? Pero ako, pangarap kong makaharap yan si NIUTIL. Sige po, mga kababayan, baka nayayabangan na kayo sa akin eh. Talaga, totoo. Patikimin natin itong Rapi Tulfo na to. At kayong mga uma-idolize dyan ha, huwag kayong tanga. Maraming salamat po sa panunood, mga kababayan, mga katribo ko. Please follow me for more of NIUTIL talks. Opo. Maraming salamat po at see you in my next vlog. Peace.